Mga kababayan, matagal nating hinintay ang update na ito, at ngayon, opisyal na. Tuloy na ang isa sa mga pinakaabangang modernization projects para sa ating Philippine Marine Corps. Kung akala ninyo ay tapos na ang pamimili ng ating sandatahang lakas para sa Horizon 3 Revised AFP Modernization Program, nagkakamali kayo. Bago tayo pumunta sa main event, balikan natin saglit ang nakaraan. Sa loob ng maraming dekada, umasa ang ating hukbong dagat at marine sa mga lumang armored vehicles na minana natin mula sa mga nakaraang henerasyon. Bagamat naging tapat ang mga ito sa serbisyo, iba na ang banta sa modernong panahon. Kailangan natin ng mas mabilis, mas matibay, at mas makabagong teknolohiya. Kaya ngayong araw, hihimayin natin ang pinakabagong development, ang opisyal na pagpirma ng kontrata ng Pilipinas para sa pagbili ng mga AWAV 8x8 wheeled armored personnel carriers mula sa sikat na defense manufacturer ng Thailand, ang Chaiseri. At hindi lang yan, mayroon tayong eksklusibong ebidensya na magpapatunay na hindi lang 8x8 ang nasa radar ng ating AFP. May susunod pa ba? Pag-uusapan din natin ang potential acquisition ng Chaiseri First Wind 4x4 MRAP. Kaya kung gusto ninyong malaman ang buong detalye, technical specs, at analysis ng hakbang na ito para sa ating national defense, tapusin ninyo ang video na ito dahil maraming pasabog ang nakapaloob dito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Para patunayan ang malaking balitang ito, suriin natin ang isang napakahalagang litrato. Dito sa ating screen, makikita ninyo ang photo na nagpapakita ng opisyal ng Chaiseri kasama ang isang Filipina na hawak ang model ng Chaiseri First Wind 4x4 MRAP. Ito ang matibay na ebidensya ng official signing of contract. Tingnan nating maigi ang mga detalye sa larawang ito. The key figures, makikita natin si Mr. Kant Kunhiran, ang opisyal na kinatawan mula sa Chaiseri Metal and Rubber Company Limited ng Thailand, na formal na nakipagkamay at nakipagpalitan ng token sa isang opisyal mula sa ating panig. Para sa kaalaman ng lahat, ang Chaiseri ay hindi basta-bastang kumpanya. Sila ay may mahabang track record sa pag-supply ng mga military vehicles at run-flat tire systems hindi lang sa Royal Thai Armed Forces, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa buong mundo. The background presentation, kung mapapansin ninyo ang LED screen sa likuran, napakalinaw ng nakasulat, the signing of contract, at sa itaas nito ay ang official seal ng Philippine Marine Corps at ang logo ng Chaiseri. The purpose, nakasulat din sa screen na ito ay para sa procurement of armored personnel carrier for PKO, o Peacekeeping Operations. Ang reference number ay nagtatapos sa 2025-01, na nagpapakita ng timeline ng proyektong ito. Ngayon, pansinin ninyo ang mga scale models na nasa litrato dahil dito nagiging mas exciting ang usapan. May dalawang kwento ang larawang ito na dapat nating himayin. Balikan natin ang imahe. Sa ibabang bahagi ng litrato, doon sa ibabaw ng pulang mesa, may makikita kayong nakablur ng kaunti na model ng isang sasakyan. Iyan mga kababayan, ay ang replika ng AWAV 8x8 wheeled armored personnel carrier. Ang AWAV ay tumatayo para sa armored wheeled amphibious vehicle. Bakit napakahalaga ng AWAV 8x8 para sa ating Philippine Marine Corps? Himayin natin ang tatlong pangunahing dahilan. Amphibious mobility and protection, bilang isang archipelagic nation, ang ating mga Marines ay madalas kailangang tumawid mula sa dagat patungo sa lupa. Ang 8x8 configuration ay hindi lamang nagbibigay ng superior off-road capability sa mga maputik at bulubunduking lugar, kundi may kakayahan din itong lumangoy sa tubig. Ito ay isang game changer para sa mga ship-to-shore operations ng hukbong dagat. Peacekeeping Operations, PKO, gaya ng nakasulat sa kontrata, ito ay gagamitin para sa PKO. Nangangahulugan nito na ang ating mga sundalo ay magkakaroon ng world-class NATO STANAG standard protection laban sa mga landmines, improvised explosive devices o IEDs, at heavy small arms fire kapag sila ay ipinadala sa mga delikadong misyon. Maging sa loob man ng bansa laban sa mga insurgents, o sa mga international deployments ng United Nations, garantisado ang kaligtasan ng ating mga tropa. Strategic ASEAN Partnership, ang pagpili sa Thailand's Chaiseri ay nagpapakita ng lumalakas na defense cooperation sa loob ng ASEAN region.
Patunay ito na kaya nating suportahan ang mga defense industries ng ating mga kalapit bansa habang nakakakuha tayo ng high-quality, cost-effective military assets. Nakakatulong din ito sa mas madaling pag-angkit ng spare parts dahil malapit lang sa atin ang manufacturer. Ang opisyal na pagpirma ni Mr. Kant Kunhiren at ng ating mga kinatawan ay hudyat na hindi na ito pangarap lang, ito ay papasok na sa production phase. Pero teka lang, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kung titingnan ninyong muli ang hawak ni na Mr. Kant Kunhiren at ng ating opisyal na nakapaloob sa glass display case sa larawan, makikita na hindi yun ang 8x8 APC. Ang hawak nilang scale model ay ang kilalang Chaiseri First Wind 4x4 MRAP o Mine Resistant Ambush Protected Vehicle. Ano ang ibig sabihin nito? What's next? Ika nga. Ang pag-abot ng modelong ito bilang token of appreciation ay isang napakalakas na pahiwatig. Matagal na ring lumalabas sa mga defense circles na interesado ang Pilipinas sa First Wind 4x4. Bakit kailangan natin ito? Lessons from Marawi. Kung inyong matatandaan noong Battle of Marawi, nakita natin ang matinding pangangailangan para sa mga sasakyang kayang sumalo ng mga pampasabog sa masisikip na kalsada. V-shaped hull technology. Ang First Wind ay kilala sa pagiging magaan ngunit may matinding armor protection dahil sa V-shaped hull design nito, na nililiis ang puwersa ng pagsabog ng landmines papalayo sa mga pasahero. Tactical flexibility. Kung ang AWAV 8x8 ay para sa malakihang troop transport at heavy amphibious terrain, ang First Wind 4x4 ay perpekto para sa rapid deployment, urban warfare, at quick reaction forces. Kahit na ang pangunahing pinirmahan ngayon ay para sa 8x8, ang presensya ng 4x4 model sa mismong sign ng ceremony ay nagbibigay ng malaking posibilidad na ito na ang susunod na aabangan nating kontrata mula sa Chaiseri. Isang kumpletong package ng armored mobility para sa ating mga tropa. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang malaking tagumpay para sa Armed Forces of the Philippines at sa buong bansa. Nakita natin mismo ang pruweba sa pamamagitan ng kontratang ito na ang modernisasyon ay tuloy-tuloy at walang preno, sa kabila ng iba't ibang hamon sa ating rehiyon. Mula sa pag-secure ng AWAV 8x8 APC para maprotektahan ang ating mga peacekeepers at marines sa amphibious operations, hanggang sa napakalaking posibilidad ng pagdating ng First Wind 4x4 MRAP sa hinaharap, malinaw na ang prioridad ngayon ng gobyerno ay ang kaligtasan at kakayahan ng bawat Pilipinong sundalo na nagbubuhis ng buhay para sa bayan. Kayo, mga kababayan, ano ang opinyon ninyo sa pagbili ng Pilipinas ng mga armored vehicles mula sa Thailand? Sapat na ba ang mga ito para sa ating Marine Corps o mayroon pa kayong ibang gustong makita sa ating modernization program gaya ng mas maraming tangke o artillery? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil binabasa ko ang inyong mga opinyon. Muli, kung nagustuhan ninyo ang ating malalim na analysis ngayong araw, please hit the like button, mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan ang maging updated sa paglakas ng ating sandatahang lakas. Mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang ating mga magigiting na sundalo. Hanggang sa susunod na defense update.